Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, awit 127. Awit 127, verse 1. Verse 1 and verse 2. Awit 127, verse 1 and verse 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Bali, sa loob ng mahabang panahon, tayo ay nabubuhay na nakasentro sa sarili. Tama ba? Nakasentro sa sarili. Ngunit pagkatapos tayong maligtas, kailangan natin ng buhay na nakasentro sa Diyos. Nakasentro sa Diyos. Ang buhay na nakasentro sa Diyos ay isang buhay na inuuna si Diyos sa lahat. Sa lahat. Upang mamuhay ng nakasentro sa Diyos, kailangan maunawaan na kung hindi niya tayo tutulungan, ang lahat ng ating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Naintindihan niyo po? So, awit 127. Let's learn what's the God-centered life. Kaya sa awit, chapter 127 po, pag-aralan natin kung ano yung buhay na nakasentro sa Diyos. Okay? Ito ay pinakamahalagang bagay sa ating Christian life. Una, verse 1, malibang ang Panginoon ng magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Kung hindi magtatayo ang Diyos ng bahay, walang silbi ang paghihiram ng nagtatayo. Dapat natin malaman, ang nagtatayo ng bahay ay ang Diyos. Of course, here, the house doesn't mean the physical house, right? Dito po hindi tinutukoy yung physical na bahay. Your house, your family. It means your family. Ibig sabihin nito, ang iyong pamilya. Yeah.
sa pamilya, ang ama ay may responsibilidad na suportahan ang kanyang pamilya. Tama po ba? Dahil dito, malaki ang kanyang obligasyon na kumita ng pera upang masuportahan ang pamilya. Kaya minsan, dahil sa mga kada kadahil kadahilanang pang ekonomiya, nagiging pabaya tayo sa ating Christian life. Sa ganitong situation, kahit na masigasig siyang magtrabaho, maring mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pagsisika. Walang silbi, right? Ito ay dahil hindi niya natatanggap ang tulong mula sa Diyos. Dapat natin malaman na ang tunay na nagtatayo ng bahay ay hindi ang ama, kundi ang Diyos. Kundi ang Diyos. Ang mga Kristiyano ay hindi kailanman makakamit ang anumang bagay ng walang tulong ng Diyos. Kaya't habang masigasig silang nagsasabuhay ng Christian life, dapat nilang asahan ng tulong ng Diyos sa kanilang mga gawain. Kahit gaano kahirap ang buhay, dapat unahin ang Christian life. Unahin ang Christian life. 유마크 아윗 127 at buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 6, Mateo chapter 6, verse 33. Mateo chapter 6, 33. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Maybe you already memorized this verse, right? Marahil kabisado nyo na po yung talatang ito. Yeah. So in our Christian life, you better memorize this verse. Kaya sa inyong pamumuhay Kristiyano, mas mainam na kabisaduhin nyo po yung talatang ito. Ano ang mahalagang salita dito? Anong salita? Muna. Muna, right? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Maybe today, until you come to church, you have many problem, difficulties. Marahil ngayong araw, bago kayo makarating dito sa church, meron kayong mga kahirapan, mga problema, Or you have many things to do. o meron kayong maraming bagay na kailangan gawin. Yeah. But you come here today, right? Pero ngayong araw ay pumunta ka dito. Yeah. Because you put priority on Sunday sermon. Dahil inuna mo muna yung Sunday sermon. Yeah, that's really important. Yan yung pinakamahalaga. Yeah. Then God gave the promise, right? At nagbigay yung Diyos ng pangako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay? So our side, we have to try our best to seek the kingdom of God and His righteousness. Kaya sa ating panig, kailangan nating magsumikap na hanapin muna yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Then we can expect God's help. Sa gayon, aasahan natin yung tulong ng Diyos.
At kailangan natin ng pananampalataya na itinuturo na ipapuno ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4, Philippians chapter 4, Filipos po, chapter 4. verse 19. Philippians chapter 4, verse 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Right? Pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, right? Ayon sa kanyang mga kayamanan. Yeah. It's God's promise, right? Ito po yung pangako ng Diyos. That's why our side, just try to seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya sa ating panig, subukan mo nating hanapin yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kung hindi tayo kagabayan ng Diyos, hindi matutupad ang ating mga plano. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 16. Kaikan 16, verse 9. Kaikan 16, verse 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ang puno ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan. Yeah. So, you can have a many plan in your heart, right? Kaya maaring magkaroon ka ng maraming plano sa iyong puso. But if God does not help, Pero kung hindi tutulong ang Diyos, if God does not lead you, kung hindi ka pangungunahan ng Diyos, your plan cannot be established. yung iyong plano ay hindi maitatag. Kaikan 19, buksan mo ang Biblia, Kaikan 19, verse 21. Kaikan 19:21. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa puso ng isang tao, ang panukalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Puso ng isang tao ang panukalay marami, right? Ngunit, ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili, right? So whatever plan you have, if God does not help you, your plan cannot be established. Kaya anumang plano yung meron ka, pero hindi tutulong ang Diyos, yung plano mo ay hindi maitatag. And also you have to check whether your plan is coincide with God's will. At dapat mong suriin kung yung plano mo ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. Because only God's will be established, right? Dahil tanging kalooban lang ng Diyos yung maitatag. But sometimes many people have many plan. It's not related with God's will. Pero kadalasan, yung mga tao maraming plano na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos. Then you cannot expect God's help, right? Sa gayon, hindi natin naasahan yung pagtulong ng Diyos. That's why their plan cannot be established. Kaya naman yung kanilang mga plano ay hindi na itatatag. Yeah. But it doesn't mean we don't need to have any plan. Pero hindi ito nangangahulugan na huwag tayong magkaroon ng anumang plano. Of course, our side, we need to make a plan. Siyempre sa ating panig, kailangan nating gumawa ng mga plano. But we have to expect more God's help. Pero dapat nating asahang higit yung tulong ng Diyos. Yeah. So, awit, balikan natin, awit 127, verse 1. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga
nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Yeah. It also doesn't mean you don't need any effort to build your house. Hindi rin ito nangangahulugan na hindi mo kailangan magkaroon ng pagpapagal para itayo ang iyong bahay. Your side also, you have to try our best to build your house. Sa iyong panig din, kailangan mo gawin yung makakaya mo na maitatag ang iyong bahay. But the more important thing, God must help you Pero yung pinakamahalagang bagay, dapat yung Diyos ang tutulong sa iyo. to get the God's help. You have to more do your best in your Christian life. Upang asahan yung tulong ng Diyos, kailangan mong gawin yung makakaya mo para sa iyong pamumuhay Kristiyano. Then your house will be built by the Lord. Nang sa gayon yung bahay mo ay maitayo sa pamamagitan ng Diyos. Pangalawa, verse 1, maliban ang Panginoon ang nagbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang pagsasabi na ang Panginoon ang magbantay sa lungsod ay nangangahulugan, ipinapakita na ang Diyos ang nagsasagawa sa ating kaligtasan at protection. We try to keep safe by ourselves. Sinusubukan nating maging ligtas sa pamamagitan ng ating sarili. But if God does not help, it's useless. Pero kung hindi tutulong yung Diyos, ito ay walang silbi. Saan ka nagtutungo kapag nakakaranas ng isang paghihirap? Saan? Usually we rely on our family, Kadalasan, umaasa tayo sa ating pamilya or we rely on the money. o umaasa tayo sa pera. Our time, many people who are rich, they prepare modern edition Noah's Ark. Modern edition Noah's Ark. Alam mo ba? Modern edition Noah's Ark. It means, they know in the future some buried because of a great war or some situation, this earth will be destroyed. Na pagdating ng panahon dahil sa mga digmaan, yung arko na ito ay mawawasak. That's why they prepare like a Noah's Ark. Kaya naman, gumagawa sila ng gaya ng arko ni Noe. Or they build a safe place underground. O kaya naman, gumagawa sila ng ligtas na lugar sa ilalim ng lupa. Even by the war, by the bomb explode, they are safe. Kaya kahit na sumabog yung bomba, sila ay ligtas. And they prepare all the facility, all the food. At inihanda nila yung mga pagkain at yung mga pasilidad. But when God judges this world, they cannot be saved. Pero kapag hinatulan ng Diyos ang mundong ito, hindi sila maliligtas. Walang tunay na kanlungan sa mundong ito. Ano ba? We shouldn't rely on anything, anybody. Dapat na hindi tayo umasa sa kanino man o sa anumang bagay. God must keep us. Dahil yung Diyos yung mag-iingat sa atin. Jeremiah, buksan mo ang Biblia, Jeremiah 17. 17 verse 5. Jeremiah 17 verse 5. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman
at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Right? Sabi ng Panginoon, sumpay ng tao na nagtitiwala sa tao. Yeah, it's a very terrible word. Ito po ay kakilakilabot na salita. When you have some problem, difficulty, you rely on somebody. Kung meron kang problema o kapigatian, umaasa ka sa ibang tao. Anong sabi? Yeah. Sumpay ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman. They cannot be real your help. Hindi talaga sila yung tunay na makakatulong sa They iyo. cannot keep your safety. Hindi sila yung makakapagligtas sa iyo. Yeah. Ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Right? Yeah. Hindi kayang protektahan ng isang tao ang kanyang sarili ng mag-isa. Amos chapter 5, Amos might up. Open the Bible, Amos. Yeah. That's why we, whenever we have a new beginner Bible study, right, we sing a Bible song. Kaya naman sa tuwing nagkakaroon tayo ng New Beginners Bible Study, inaawit natin yung Biblia. You frequently sing, then you can easily find. Dalasan niyo po yung pagkanta, nang sa ay madali niyo pong mahanap. Okay po, Amos chapter 5, 18 and 19. 18 and 19, Amos chapter 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag kayong nagnanais ng araw ng Panginoon, sa anong layunin ng araw ng Panginoon sa inyo? Iyon ay kadiliman at hindi kaliwanagan, gaya ng isang tao na tumakas sa leon at sinalubong siya ng oso, o pumasok sa bahay at kinapit ang kanyang kamay sa dingding at isang ahas ang tumuka sa kanya. The situation of the people in this world are like this. Yung kalagayan ng tao sa mundong ito ay kagaya nito. Verse 19, right? Kaya ng isang tao na tumakas sa leon. Yeah. Somebody met the leon. May mga tao na humaharap sa leon. Yeah, ran away. At sila ay tumatakbo. Yeah. He thought, oh, I'm safe. I escaped from lion. At niisip niya na ligtas na ako, nakatakas ako sa leon. But looking back, Pero paglingon, meron bear. merong oso. And ran away, entered to the house. At tumakbo, pumunta sa isang bahay. I'm safe. Sabi niya, ligtas na ako. I'm in the house. Nasa loob na ako ng bahay. But ahas. Patay. No safetyness, right? Wala pong kaligtasan. If God does not keep us, no safetyness, right? Wala pong kaligtasan kung hindi tayo iingatan ng Diyos. Yeah. Ang Diyos ay iingatan tayo tulad ng ating mga mata at protektahan tayo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Awit 17, buksan mo ang Biblia, awit 17. Awit 17, verse 8. Awit 17, verse 8. Okay, yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng itim ng mata, ako ay iingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. Kaya ng itim ng mata. Itim ng mata. You know, ano po? Itim ng mata. The English, the apple of eye. Apple of eye. Ibig sabihin po, yung sentro ng mata. You know, right? Meron the apple of eye here, right? Di ba? Meron dito alam, sentro ng right? mata.
meron, right? God keep us like the apple of eye. Iniingatan tayo ng Diyos gaya ng sentro ng mata. In our body, uh, yeah, the eye is a very important organ, right? Sa ating katawan po, yung mata yung pinakamahalagang Because parte. through the eye we can see. Dahil sa pamamagitan ng mata, nakakakita That's why tayo. it's a very important keep safeness our eye. Kaya mahalaga na ingatan yung mata. But it's a surprising, right? God really perfectly keep our eyes. Pero nakakagulat na talagang perpektong iningatan ng Diyos yung ating mata. Our body, right? The skin reveal the outside, right? Reveal outside. Yung ating balat po ay nakikita sa labas. That's why something hit, you will be wound easily, right? Kaya ano man yung tumama sa balat, madali tayong nasusugatan. And because it's outside revealed, right? Dahil ito po ay nasa labas. But how about eye? Pero paano naman yung mata? It's also revealed, right? When you open eye, right? Pero ito rin po ay hayag, lalo na kapag But nakabukas. something come to the eye, automatically our eyelid close, right? Pero sa tuwing merong lumalapit sa ating mata, nagsasara yung ating taluka. We don't need to think, oh, I have to close eye. Hindi natin kailangang isipin na isasara ko yung mata ko. Something come to your eye. May papalapit sa iyong mata. You will think, oh, I will close eye. Iisipin mo na isasara ko yung mata ko. No need, right? Hindi na po kailangan. Automatically your eye already closed. Di na kailangan dahil automatic yung mata mo ay nagsasara. God designed. Diyos po yung nagdisenyo. Very safe, right? Napakaligtas po. Naintindihan niyo po? God keep us like the apple of eye. Kaya Diyos yung nag-iingat sa atin gaya ng itim ng mata. At sa lilim ng inyong mga pakpak, 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 right? The birds, or the chicken, merong pakpak, tama? Yeah, it keeps safe. Ito po yung pumoprotekta. You heard about chicken. Narinig niyo po ba yung patungkol sa manok? The mother chicken take care the baby chicken, right? Yung inang manok po. Sisiu, right? Yung inang manok po, iniingatan niyo yung kanyang mga sisiw. I heard a long time ago there was a fire on the house. Mahabang panahon na po yung nakalipas, narinig ko na merong sunog sa bahay. That's why all the chicken also was burned. Kaya lahat din ng manok ay nasunog. But after the fire, somebody hear the sound of a sisiu. Pero pagtapos ng sunog, meron pong nakarinig sa tunog ng sisiw. Piak, right? Korean word, piak. Sa Sisiu sound. How the sisiu was safe? Paano po naligtas yung sisiw? With the mother chicken. Meron pong inang manok. Pakpak. Right? God keep us like this. Iingatan tayo ng Diyos ng tulad nito. We are safe, right? Tayo po ay naligtas. Especially ang Diyos ay nagpapantay at nagpo-protekta sa mga taong naghanap sa Kanya. Halimbawa sa Biblia, iniligtas ni Diyos si Lut na nasa gitna ng paghihirap sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Buksan mo ang Biblia, Lut chapter 2, verse 12. Lut chapter 2, 12. Ruth po, chapter 2. Lut chapter 2, 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ikaw ay nanganlong.
we know the story about Lut, right? Di ba po nalaman natin yung kwento tungkol kay Ruth? Lut. Last time we learned about her mother-in-law, Naomi. Nakaraan pinag-aralan po natin yung patungkol sa kanyang biyanang babae na si Naomi. Lut was a gentle woman, right? Si Ruth po ay isang hintil na tao, But she followed her mother-in-law, right? pero sinundan niya yung kanyang biyanang babae. She knew what will happen if she go to Israel. Alam niya kung ano yung mangyayari kapag nagtungo siya doon sa Israel. She left her hometown. Iiwanan niya yung kanyang bayan, But at the time, Naomi, her mother-in-law, has nothing, right? pero sa panahon na yun, yung kanyang biyanang babae na si Naomi, wala siyang anumang bagay. She cannot expect anything when she follow Naomi. Kapag sinundan niya si Naomi, wala siyang aasahang anumang bagay. But she just follow her mother-in-law Pero sinundan niya yung kanyang biyanang babae because of God, dahil sa Diyos, because of the faith about God. dahil sa pananampalataya tungkol sa Diyos. That's why the Bible said it's like she came under whose wing you have come for refuge. Kaya naman nasabi niya, nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong. God kept her, right? Yung Diyos ang nag-ingat sa kanya Under His wing, right? sa ilalim ng kanyang pakpak. Ang Diyos ay katulad ng isang kanlungan at buhok na nagpoprotekta sa mga nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya. Buksan mo ang Biblia, awit 91. Awit 91. Awit 91. Verse 2. Verse 2, awit 91, verse 2. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Aking muog at aking kanlungan. Right? Aking kanlungan. It's a safe. It's a safe. Ito po ay ligtas. Verse 3 and 4, 3 and 4, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ililigtas kanya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Yeah. Verse 3, yeah. Ililigtas ka niya sa bitang ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Yeah. Nakakamatay na salot. Salot, right? Yeah. Last pandemic we experienced, right? God kept us, right? Noong nakarang pandemya po, naranasan natin yung pag-iingat ng Diyos. So, don't fear. Even meron salot, don't fear. Kaya wag po kayong matakot kahit na magkaroon ng salot. God will keep us, right? Dahil iingatan tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay ang kanluran, aking kanlungan. Ang kanlungan ay ang pinakaligtas na lugar. Tama po ba? Pinakaligtas na lugar. Ito ang kanlungan sa panahon ng digmaan o sa pinakamapanganib na situation. Don't fear. Kaya wag pong matakot. Isang malaking biyaya na mayroon tayong kanlungan at matibay na tanggulan. Right? When you have a problem, difficulty, you have a refuge. Kaya sa tuwing meron kang problema, kahirapan, meron kang kanlungan. Right? We have our Lord. Meron tayong Panginoon. We can go to Him, right? Pwede tayong pumunta sa We Kanya. can rely on Him, right? Pwede tayong umasa sa Kanya. It's the safest place. Ito po yung pinakaligtas na lugar. Iningatan ng Diyos ang buhay ni David mula kay Saul, right? So the Bible express
Unang Samuel 25, buksan mo ang Biblia. Unang Samuel 25. Unang Samuel 25, verse 29. 29. Unang Samuel 25, verse 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung sino man ay mag-alsa upang habulin ka at tugisin ang iyong buhay, ang buhay ng aking Panginoon ay mabibigkis sa bigkis ng mga nabubuhay sa pag-aaruga ng Panginoon mong Diyos. At ang mga buhay ng iyong mga kaaway ay ihahagis niya na parang mula sa guwang ng isang tirador. Yeah. Ang buhay ng aking Panginoon ay mabibigkis sa bigkis ng mga nabubuhay sa pag-aruga ng Panginoon mong Diyos. Yeah. Korean translate, it express the life of David was a rapping. Sa Korean translation po, ipinapahayag po na yung buhay ni David ay nakabalot. Yeah, God wrapped David, right? Binalot ng Diyos si David. That's why nobody touched him, right? Kaya walang sino man po yung makakahawak sa kanya. God wrapped David. Dahil binalot ng Diyos si David. So, right, how many times Saul tried to kill David, Kaya gaano karaming beses sinubukan ni Saul na patayin si David. but God kept the life of David. Pero iningatan ng Diyos ang buhay ni David. Yeah, chapter 23, unang Samuel, chapter 23, verse 14. Unang Samuel 23 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Si David ay nanatili sa mga kuta sa ilang at tumira sa lupang maburol sa ilang ng Ziph at hinanap siya ni Saul araw-araw. Ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Right? hinanap siya ni Saul araw-araw. Right? Araw-araw. Ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. Right? Yeah. Diyos, right? Diyos. Hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. God kept the life of David, right? Iningatan ng Diyos yung buhay ni David. Yeah. Awit 12, buksan mo ang Biblia, Awit 12. Awit 12, verse 5. Awit 12, verse 5. Yeah. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang dukha ay nagawan, sapagkat dumaraing ang nangangailangan, titindig na ako ngayon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang minimithi. Ilalagay ko siya sa kaligtasan. Yeah. The Korean translate is said, I will set him in safe place. Safe Sa place. Korean translation po, sinabi, dadalhin ko siya sa isang ligtas na lugar. God put David a safe place. Inilagay ng Diyos si David sa isang ligtas na lugar. When look at the situation, right? It looks so dangerous, right? It looks dangerous. Kung titignan natin yung sitwasyon, mukhang mapanganib. Because always King Saul tried to kill David. Dahil palagi na lang sinusubukan ni Haring Saul na patayin si David. But before God's eye, he was on safe place. Pero sa harap ng mata ng Diyos, meron siyang sariling ligtas na lugar. Because God keep him. Dahil iningatan siya ng Diyos. So we also meet some dangerous situation. Kaya tayo rin po minsan humaharap tayo sa isang mapanganib na But kalagayan. it looks just dangerous in our eyes. Pero sa ating mga mata, mukhang mapanganib na kalagayan. But before God's eye, we are on safety place. Pero para sa paningin ng Diyos, tayo ay nasa isang ligtas na lugar. That's why don't fear. Kaya naman huwag kang matakot. Dapat tayong tumakas sa pinakaligtas na lugar. Ang sinumang sumilong sa Diyos ay kanyang iingatan ng lubos. Okay? So,
whatever situation we meet, we can go to the Lord. Kaya sa anumang sitwasyon tayo humarap, pwede tayong pumunta sa Diyos. Don't fear any situation. Huwag matakot sa anumang kalagayan. When we trust Him, He will keep us. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, siya yung mag-iingat sa atin. So, balikan natin awit 127. 127. Malibang ang verse 1, malibang ang Panginoong ang nagbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Pangatlo, versikulo 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kong magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal, sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Pag-isipan natin, binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Kung hindi pahintulutan ng Diyos ang pagtulog, hindi tayo makakatulog. Pinapahintulutan ng Diyos na makatulog tayo. Right? Sometimes you experience, right? Even though you want to have a sleep, not easy to sleep. Minsan di ba nararanasan nyo na kahit na gusto nyang matulog, ay hindi kayo makatulog? You have experience, right? Naranasan nyo po, di ba? Right? Because God gives the sleepers. Dahil Diyos yung nagbibigay ng tulog. Sa pamagitan ng pagtulog, ang katawan ay nakakabawi at muling lumalakas. That's why, the sleep is very important to our health condition. Kaya naman yung tulog ay mahalaga para sa ating kalusugan. Because while we have a sleep, our body regenerate. Dahil habang tayo ay natutulog, yung ating katawan ay nagre-regenerate. That's why our body can be restored. Kaya mapapanumbalik yung ating katawan. And also while we have a sleep, our immune system intensify, becomes strong. At kapag tayo ay natutulog, yung ating immune system ay lumalakas. Then we can fight with the disease. Nang sa gayon tayo ay makalaban sa mga sakit. And also while we have a sleep, we arrange our memory. At habang tayo ay natutulog, isinasaayos yung ating kaalaman. That's why you can have a good intelligence when you have a good sleep. Kaya nagkakaroon ka ng katalinuhan kapag ikaw ay mayroong mabuting tulog. And when you have a good sleep, we can remove many kind of stress. At kapag ikaw ay natulog, maalis mo yung maraming uri ng stress. That's why sleep is very important for our health. Kaya naman yung tulog ay mabuti para sa ating kalusugan. But sleep not only affect our body, but also it affect our spiritual condition. Pero yung pagtulog po ay hindi lamang nakaka-apekto sa ating physical na katawan, kundi nakaka-apekto rin sa ating spiritual na kalagayan. Kapag hindi nakakatulog ng maayos at labis na pagod ang katawan, maring bumaba rin ang kalagayang spiritual. It affect your spiritual condition. Maaari itong maapektuhan ang iyong spiritual na kalagayan. Sa ganitong pagkakataon, maring makabawi ang katawan at kaluluwa sa pamagitan ng pagtulog. Halimbawa sa Biblia, sa pamagitan ng pagtulog, muling pinalakas ng Diyos si Elias na pinanghinan ng no. Prophet Elijah. Kilala niyo po ba si Propeta Elias? He was a great prophet, right? In Old Testament. Sa Lumang Tipan po siya isang dakilang propeta. But
even though he preached the word of God, Israelite, they didn't listen to the word of God. Pero kahit na ipinapangaral niya yung salita ng Diyos, yung mga Israelita hindi nakikinig sa salita ng And Diyos. also, they tried to kill him, persecute him. At sinubukan din nila siyang patayin at usigin. Then he was very depressed. At siya ay nandumo. He was so depressed that he asked to God to kill him. Kaya dahil sa kanyang panlulumo, hiniling niya sa Diyos na patayin na lamang siya. Then God restored him, right? At pagkatapos, pinanumbalik siya ng How Diyos. did God restore him? Paano siya pinanumbalik ng Diyos? At first, God allowed him to sleep. Una, hinayaan siya ng Diyos na matulog. Unang Hari, buksan mo ang Biblia, Unang Hari, chapter 19. Unang Hari, chapter 19, verse 4 and 5. Unang Hari, chapter 19, verse 4 and 5. 4 and 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y naglakbay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa lilim ng isang punong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana, na nagsasabi, sapat na ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Siya'y nahiga at natulog sa lilim ng punong kahoy ng Enebro. Kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, bumangon ka at kumain. Sinabi niya, right? Kunin mo ang aking buhay. He was so depressed. Kunin mo ang aking buhay. Verse 5, siya ay nahiga at natulog. Right? Natulog. Yeah. Pagkatapos natulog, sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka at kumain. Right? So, sometime, right? You have a many problem, difficulty, stress. It's helpful. You have a sleep, good sleep. Kaya minsan meron kang mga kahirapan, problema, stress, kaya mabuti na magkaroon ka ng tulog. But sometimes, right? When you are stressed, when you have a stress, you just eat. Pero minsan kapag ikaw ay stress, ikaw ay kumakain. Hindi maganda. Una, patulog, right? Pagkatapos, if you have a good sleep, you feel hunger. Kung meron kang mabuting tulog, nararamdaman mo na ikaw ay gutom. Then it's a better eat, right? At mas mabuti na ikaw ay kumain. Anyway, God restored Elijah by allowing sleep. Gayunpaman, pinanumbalik ng Diyos si Elias sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng tulog. Not only it restored his body, but also his spirit. Hindi lamang pinanumbalik yung kanyang katawan, kundi maging yung kanyang espiritu. Kung ganon, paano makakatulog ng mahimbing? You want to have a good sleep? How to have a good sleep? Gusto niyo po magkaroon ng mabuting tulog? Kapag maraming alalahanin, mahirap matulog. Apo ba? You have many concern in this world, right? Meron po kayong maraming alalahanin sa mundong ito. You cannot have a good sleep. Pagkatapos hindi ka magkakaroon ng maayos na tulog. Maybe you will have many dreams about your concern, right? Marahil magkakaroon ka ng mga panaginip patungkol sa iyong mga alalahanin. At ang pag-alala ay sumisira sa kapayapan ng puso. Apo ba? Kapayapan ng puso. Kapag walang kapayapan sa puso, hindi rin madaling makatulog. Apo ba? Kaya dapat nating ipakaliwala ang ating mga alalahanin sa Diyos. Buksan mo ang Biblia, Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5, verse 7.
unang Pedro chapter 5, 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Right? Alalahanin. Right? Sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. At sa pamagitan ng panalangin, dapat nating hingin sa Diyos upang mapanatili ang kapayapaan. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 4. Filipos po, Philippians chapter 4, verse 6 and 7. 6 and 7. Philippians chapter 4, 6 and 7. Also, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 6, right? Yeah. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. So, if you are the one who have a lot of concern, you also try to memorize this verse. Kaya kung ikaw ay isang tao na marami ring alalahanin, subukan mong kabisaduhin yung talatang ito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Right? We can pray. Maaari tayong manalangin. Right? Whatever problem you have, we can pray. Ano mang problema yung meron ka, maaari kang manalangin. God listen to our prayer. Ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. So if we can pray and we believe God answer our prayer, Kaya kung mananalangin tayo at naniniwala na sasagutin ng Diyos yung ating panalangin, we can remove all concern. maalis natin ang lahat nating alalahanin. Then you can keep peace in your heart. Sa gayon, mapapanatili mo yung kapayapaan sa iyong puso. Then you can have a good sleep. Pagkatapos magkakaroon ka ng maayos na tulog. Ang taong may galit at sugat sa puso ay hindi makatulong ng maayos. Tama ba? You have somebody who you have anger, Meron bang isang tao na nagpapagalit sa iyo? somebody hurt you, Na may taong nakasakit sa iyo? maybe might have to sleep, right? Marahil mahirap matulog. Because you meditate the one who hurt you. Dahil nagbubulay-bulay ka doon sa taong nakasakit sa iyo. Right? You cannot have good sleep. Di ba hindi ka magkakaroon ng maayos na tulog? Dapat nating kontrolin ng maayos ang galit sa ating puso. Don't keep any anger in your heart. Huwag niyo pong ingatan ang anumang galit sa inyong puso. Kailangan pagalingin ang mga sugat sa pamamagitan ng pagpapatawad. Whatever hurt you have, you can heal. Anumang sakit yung meron ka, maaari itong gumaling. Paano? Sa pamamagitan ng panalangin. Tama ba? Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Yeah. So, I heard the case. There is one person who are hurt by one of her family member. May isang kaso po akong narinig na may isang tao na nasaktan dahil sa kanyang miyembro ng pamilya. The hurt was a very strong, severe hurt.
At napakatindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Because of her hurt, she always had a headache. At dahil sa sakit na nararamdaman niya, laging masakit yung ulo niya. Of course, she couldn't have a good sleep. At syempre, hindi siya magkakaroon ng maayos na tulog. But one day she could have a counseling. Pero isang araw, nagkaroon siya ng counseling. She found what's the reason she has always a headache. Natagpuan niya yung dahilan kung bakit laging masakit yung ulo niya. Because of the hurt she had. Dahil sa pusong meron siya. Then she found the way how to overcome. Pagkatapos, nahanap niya yung paraan paano niya ito Even mapapagtagumpayan. though it was not easy, she tried to forgive. Kahit na hindi madali, sinubukan niyang magpatawad. She forgave the one who hurt her. Nagawa niyang patawarin yung isang taong nakasakit sa kanya. Then surprisingly, the day she forgave, her headache disappeared. At sa nakakagulat na pangyari, yung araw na nagpatawad siya, yung sakit ng ulo niya ay nawala. She could have a good sleep. At nagkaroon siya ng maayos na tulog. Si David ay nakatulog ng may kapayapaan dahil sa kanyang lubos na pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, ipinakatiwala niya ang lahat sa Diyos at nakahanap ng kapahingahan sa halin na matakot, nagtiwala siya sa protection ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Awit chapter 4, Awit chapter 4. Awit chapter 4, verse 8. Awit chapter 4, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog. Right? Sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. The important thing, what was this situation to David? Yung malagang bagay po, ano po yung kalagayang ito para kay David? If we look at Awit chapter 3, Kung titingnan po natin sa Awit chapter 3, Awit chapter 3, over the chapter 3, meron the explanation about Awit, this Awit. kabilang po dito sa chapter 3, meron pong mga pagpapaliwanag patungkol dito sa awit. meron Tagalog version also, right? Yeah. David, a psalm of David, when he fled from Absalom, his son. Awit ni David nang takasan niya si Absalom. Meron? Tama? It explains the situation when David wrote this psalm. Pinaliwanag niya po dito nung isinulat niya yung awit. Awit chapter 3 and 4, same situation. Yung awit chapter 3 po at 4 ay magkaparehong sitwasyon. It was the most difficult time in David's life. Ito po yung pinakamatinding kalagayan sa buhay po ni David. Because his son, right, rebelled him. Dahil yung kanyang anak ay nagiganti sa kanya. His son tried to kill him. Sinubukan siyang patayin ng kanyang anak. Let's suppose you are that situation. Ipagpalagay po natin na nandun ka sa parehong kalagayan. Your son tried to kill you. Yung anak mo, gusto kang patayin. Can you endure? Makakapagtiis ka ba? Can you have a good sleep? Magkakaroon ka ba ng maayos na tulog? Maybe you cannot have a sleep. Marahil hindi ka makakatulog. Right? You will have anger. Meron kang galit. But David kept the peace. Pero pinanatili ni David ang kapayapaan. Sinabi niya, right? Payapa akong higa at gayon din ay matutulog. Yeah.
because he rely on the Lord. Dahil nagtiwala siya sa Diyos. Ang taong nakakatulong ng maayos ay malusog. Ang nagbibigay sa atin ng kalusugan ay ang Diyos. Kapag may sakit, kanino tayo mas dapat magtiwala? Sometimes, right, we have a sick disease. Minsan po, di ba, tayo ay nagkakasakit. Then, what do you rely on? Pagkatapos, kanino ka nagtitiwala? Frequently, right, we rely on doctor. Madalas po, umaasa tayo sa mga doktor. We rely on the medicine. Nagtitiwala tayo sa mga gamot. Tama ba? We have to rely on God first. Dapat muna tayong magtiwala sa Diyos. May halimbawa sa Biblia, si Haring Asa ay higit na umasa sa mga manggagamot kaysa sa Diyos. Second Chronicle, buksan mo ang Biblia, Second Chronicle 16, verse 12. Ikalawang Kronika po, chapter 16, verse 12. Second Chronicle 16, verse 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkaroon ng karamdaman sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay naging malubha. Gayunman, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. It was his mistake. Ito po yung kanyang pagkakamali. Right? He had a great disease in his feet. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman sa kanyang mga paa. But, kayunman, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanan ang Panginoon. Right? Kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. It doesn't mean we don't use a doctor medicine. If needed, we can use it. Hindi po nangangahulugan na hindi natin kakailanganin yung mga manggagamot o ng gamot. But we have to rely on God first. Pero una, kailangan muna nating umasa sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagagamot at nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Exodus, buksan mo ang Biblia, Exodus 15. Exodus 15, 26. 15:26. So, okay. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Galing sa iyo. It is a called Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Ito po yung tinatawag na Jehovah Rapha. God has many names. Ang Diyos po ay maraming pangalan. One of his name is Jehovah Rapha. Isa sa kanyang mga pangalan ay Jehovah Rapha. Jehovah Rapha means God is the one who heals. Ibig sabihin po ng Jehovah Rapha, yung Panginoon na nagpapagaling. So Hebrew word, it has a name, Jehovah Rapha. Kaya sa Hebreo po, ito yung pangalan, Jehovah Rapha. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Right? That's why when we have a disease, we have to rely on the Lord. Kaya naman sa tuwing meron tayong sakit, dapat na umasa tayo sa Panginoon. Job chapter 5, buksan mo ang Biblia, Job chapter 5, verse 18. Job chapter 5, 18.
Job chapter 5:18. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya'y sumusugat, ngunit kanyang tinatalian. Siya'y nananakit, ngunit nagpapagaling ang kanyang mga kamay. Siya'y sumusugat at siya'y nananakit. Anong ibig sabihin? You have some disease, it means God allowed it. Meron kang mga sakit, ibig sabihin, ipinahintulot ito ng Diyos. God allowed it. Bakit pinahintulot? But at that time, you have to also believe God will heal your disease also. Pero sa ganong pagkakataon, dapat ka ring maniwala na papagalangin ka ng Diyos. Right? Unit kanyang tinatalian at unit nagpapagaling ang kanyang mga kamay. We have to expect God can heal my disease. Dapat nating asahan na papagalingin ng Diyos ang aking sakit. That's why we have to first rely on the Lord when we have a disease. Kaya sa tuwing meron tayong sakit, dapat muna tayong magtiwala sa Diyos. God will heal us. Papagalingin tayo ng Diyos. At ang Diyos ang nag-ingat at nagpapagaling sa kalusugan ng ating kaluluwa. Actually, it's more important. Sa katunayan, ito po yung pinakamahalaga. Not only we have a good health condition, but also we have a good spiritual condition. Hindi lamang magkaroon tayo ng mabuting physical na kondisyon, kundi pati spiritual na kondisyon. Buksan mo ang Biblia, 3 John, Ikatlong Juan, 3 John, chapter 1, verse 2. Okay, chapter 1, 2, verse 2. 3 John. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. Magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Right? Yeah. So before good condition of our body, first is the good condition of our spirit. Kaya bago yung mabuting kalusugan ng ating pisikal na katawan, una muna yung mabuting kalagayan ng kaluluwa. What's condition? What's your spiritual condition? Ano po ba yung kalagayan ng inyong espiritu? Healthy? Malusog po ba? Your spiritual condition healthy? Yung kalagayan ng espiritu mo po, malusog ba? Or may sakit? If you have a spiritual disease, what's the symptom? Kung meron kang sakit sa espiritu, ano po yung resulta? At first, Una po, you don't have interest in the Word of God. hindi ka interesado sa salita ng Diyos. Right? Your body also, right? You have a sick, you lose a taste eating. Di ba? Kapag meron ka din pong sakit, yung katawan mo ay nawawala ng If you have panlasa. a spiritual sickness, you don't have a desire, spiritual food, the Word of God. At kung meron ka rin karamdaman espiritual, hindi ka magnanais ng espiritual na pagkain na salita ng That's Diyos. why this sermon will be very sleepy. Kaya naman, sa sermon, ikaw ay inaantok. Or you always look at the watch. O lagi mong tinitingnan yung relo mo. Why not finish? Bakit hindi pa tapos? When finish? But today, nobody like that. Pero ngayon po, walang ganun. Nobody sleep. Walang inaantok. You have a good condition. Meron po kayong mabuting kalagayan. If you have a spiritual sick, you don't have a desire to save the soul. Kung meron kang espiritual na karamdaman, wala kang pagnanais na maligtas ng kaluluwa. Yeah. But you have a good health condition, the spiritual condition, you have a desire to save the lost soul. Pero kung meron kang magandang kalusugan espiritual, magnanais ka na magligtas ng kaluluwa. Check yourself.
Suriin mo ang iyong sarili. So, it's more important. You have to restore spiritual condition. Kaya higit na mahalaga na panumbalikin mo yung spiritual na God will kalusugan. also allow you good spiritual condition. Dahil pinapahintulot din ng Diyos yung mabuting spiritual na kalagayan. So, balikan natin awit chapter 127. Verse 1, balibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Balibang ang Panginoon ang nagpantay sa lungsod, ang pantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. At pinibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. So, if God doesn't help, we cannot live our Christian life. Kaya kung hindi tutulong ang Diyos, hindi tayo mabubuhay sa ating pamumuhay Kristiyano. So, our Christian life should be the God-centered life. Kaya dapat yung ating pamumuhay Kristiyano ay nakasentro sa Diyos. So, you try to meditate with 127. Kaya subukan nyo pong pagbulay-bulayan yung awit 127. More focus on God-centered life. Higit na magtuon sa buhay na nakasentro sa Diyos. Okay po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.